2:30 na madaling araw, naka-off ang ilaw ng kwarto ko sa Saudi. Biglang nag-vibrate ang cellphone ko. Isang text mula sa unknown number. Basahin ko pa lang ang unang linya. Tumigil ang tibok ng puso ko. Ang nakasulat, alam ko kung saan ka nakatira. Ito araw na lang ang natitira sa iyo. Hindi po ito prank. Ito ang simula ng sumpa na dumating sa loob ng cellphone ko. 2:30 na madaling araw. Riyadh, Saudi Arabia. Tahimik na tahimik ang buong compound ng mga domestic helper. Wala nang ibang ingay maliban sa mahinang ugong ng aircon sa maliit kong kwarto na 3 metro lang. Nakapatay ang ilaw, naka-off ang data, at nakasilent na ang cellphone ko. Matutulog na sana ako dahil 5:00 pa lang ng umaga ang pasok ko sa amo, nang biglang. BZZZZT, BZZZZT, BZZZZT. 3 beses na sunod-sunod na vibrate. Napabalikwas ako sa kama. Kinapa ko ang cellphone sa tabi ng unan. Wala namang alarm. Wala ring tawag. May text lang na lumabas sa notification. Unknown number. Positibo 63. Ibig sabihin galing pa sa Pilipinas. Binuksan ko. Isang mensahe lang ang nakalagay. Puting text sa itim na background. Alam ko kung saan ka nakatira. Itong araw na lang ang natitira sa'yo. Arang binuhusan ako ng yelo. Napatingin agad ako sa pinto. Nakalok naman. Sa bintana, nakasara ang kurtina. Walang tao sa labas. Tiningnan ko ulit ang screen. Walang pangalan, walang profile pic, walang red receipts. Unknown number talaga. Tinip ko agad. Sino to? Sin agad. Tapos nagda-type. Pagkatapos ng 5 segundo, dumating ang sagot. Si Lorna. Napakapit ako sa dibdib ko. Si Lorna. Yung Lorna na dating kasama ko sa compound. Yung biglang nawala 3 buwan na ang nakaraan. Yung Lorna na sinasabi nilang umuwi na raw sa Pilipinas nang walang paalam. Hindi pwede. Wala akong ginagawa sa kanya. Ni hindi kami close. Bakit niya ako guguluhin? Tinype ko ulit. Nanginginig na ang mga daliri. Patay na si Lorna. Sino ka talada? Tigilan mo ko. Nagtatype ulit. Metagal. Harang 1 minuto. Tapos lumabas ang sumunod na text. Isa-isa. Parang may nagtatype pa rin habang binabasa ko. Hindi ako patay, Marisol. Hindi ako umuwi. Nasa loob lang ako. Nasa loob ng cellphone mo. At ngayon nakikita-kita. Biglang nagon ang front camera ng cellphone ko ng mag-isa. Nakita ko ang mukha ko sa screen. Nanlaki ang mata ko. Tapos may anino sa likod ko. Babae. Mahaba ang buhok. Nakayo ko. Hindi ko makita ang mukha. Pero alam na alam ko kung sino yon. Bumigat ang hangin sa kwarto. Nanindig ang balahibo ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Kasi sa screen, unti-unting itinaas ni Lorna ang ulo niya. At nung makita ko ang mga mata niya, itim na itim, walang puti. Naintindihan ko na, hindi na siya tao. At nagsimula na ang 7 araw ko. Kabanata 2, ang pangalawang gabi. Kinabukasan, 5:00 ng umaga, pumasok ako sa trabaho na parang zombie. Kulang sa tulog, ufe ang mata, at pakiramdam ko may nakasunod sa akin kahit nasa loob na ako ng bahay ng amo. Buong araw akong natulala. Kahit naguhugas ng plato, nakatingin lang ako sa lababo na parang may lilitaw na mukha sa tubig. Peti ang amo ko, napansin na, Marisol, bakit parang wala ka sa sarili mo? May problema ba? Wala po, ma'am. Pagod lang po. Pagsisinungaling. Ano ko sasabihin na may patay na babae sa loob ng cellphone ko? Nang makauwi ako sa compound, 9:00 na ng gabi. At pasok ko pa lang sa kwarto, binuhos ko agad ang holy water na binili ko sa Pinoy store. Nilagyan ko ng asin ang paligid ng kama. Tinakpan ko ng tape ang front at back camera ng cellphone. Tapos nagdasal ako ng mahaba, 3 Our Father, 3 Hail Mary at 1 buong credo. Matapos noon, feeling ko safe na ako. 2:00 na. Nakahiga na ako. Nakapatay na ang ilaw.
Pero hindi pa ako nakatulog ng BZZZZT, BZZZZT, BZZZZT. Tatlong vibrate ulit. Parehong oras. Parehong pattern. Kinuha ko ang cellphone kahit ayaw ko. May 5 bagong mensahe. 1. Tinakpan mo ako ng tap. Kit. 2. Hindi mo ako matatakpan, Marisol. 3. Kahit magdasal ka ng 1,000 beses. 4. Buksan mo ang gallery mo. 5. May regalo ako sa iyo. Nanginginig na naman ang mga kamay ko. Binuksan ko ang gallery. May bagong folder na hindi ko ginawa. Para kay Marisol. 5 litreto sa loob. 1. Larawan ng kwarto ko. Kuha mula sa kisam. 2. Larawan ko habang natutulog kagabi. Bibig nakabuka. 3. Close-up ng mukha ko habang umiyak. 4. Larawan ko kanina sa kusina ng amo, nakatalikod ako, pero may babaeng nakatayo sa likod ko na nakatingin sa kamera. 5. Selfie ni Lorna. Buo na ang mukha niya. Gumingiti. Pero may dugo sa noo at lig. At sa baba ng litreto, may caption. Salamat sa bagong katawan. Hindi ko na napigilan. Sumigaw ako. Tumakbo ako palabas ng kwarto at kumatok sa pinto ni 8 Susan. Kapwa ko iye sa katabing kwarto. 8, tulungan niyo po ako. Binuksan niya ang pinto, antok na antok. Marisol, anong problema? Ipapakita ko sana ang mga litreto, pero pagtingin ko sa screen, wala na. Blanko na ang gallery. Wala ng folder. Wala ng 5 litreto. Parang hindi nangyari. Wala na po, pero totoo po talaga. Umiling si 8 Susan. Matulog ka na, Marisol. Stress ka lang siguro. Pumasok ako ulit sa kwarto ko na umiyak. Nanginginig. 3:30 na madaling araw. Nakaupo ako sa kama. Yakap-yakap ang sarili ko. Nakabantay sa cellphone na nakapatay. Biglang nag-ring ang video call. Unknown number ulit. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit. Hindi ko pa rin sinagot. Sa ikatlong ring, sinagot ko na. Kasi ayaw ko na marinig ang tunog. Blanko ang screen sa una. Tapos lumitaw ang kwarto ko. Live feed. Nakita ko ang sarili ko sa screen. Nakaupo sa kama. Hawak ang cellphone. Umiyak. Pero sa likod ko, may babaeng nakatayo. Mahaba ang buhok. Nakayo ko. Hindi ko makita ang mukha. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natulala. Tapos unti-unti niyang itinaas ang ulo. At nung makita ko ang mukha niya, si Lorna na talaga. Gumingiti siya. May itim na luha sa mga mata. At nagsalita siya gamit ang boses ko. Eksaktong boses ko. Marisol, bakit mo ako iniwan sa cellphone mo? Tumingin ako sa likod ko. Walang tao. Pero sa screen, nakatayo pa rin siya sa likod ko. At unti-unting lumapit ang mukha niya sa tenga ko. Ngayong gabi, hindi na ako text lang. Pagkatapos noon, nawala ang signal. Namatay ang cellphone kahit 80% ang battery. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang malamig na hininga sa lig ko. Hindi na galing sa hangin. Galing sa loob ng kwarto. Kabanata 3. Sino si Lorna Talada? Hindi na ako nakatulog ng gabing iyon. Nakaupo lang ako sa sulok ng kama. Yakap ang rosaryo, nakabantay sa cellphone na nakapatay pa rin hanggang 5:00 ng umaga. Agsapit ng liwanag, tumakbo agad ako sa Pinoy store malapit sa compound at bumili ng bagong SIM card. Inilagay ko sa lumang Nokia na hiniram ko kay 8 Susan. Ang iPhone ko, inilagay ko sa plastic, binalot ng asin, at itinago sa ilalim ng kabinet. Ayoko nang hawakan, pero hindi naman ako mapakali. Kailangan ko malaman kung sino talaga si Lorna at bakit ako ang ginugulo niya. 11:00 ng umaga, habang nagpapahinga sa kwarto ng amo, nag-Facebook ako gamit sa bagong SIM. Tinype ko ang pangalan niya, Lorna May Santos. Maraming profile ang lumabas, pero isa lang ang pamilyar. Yung profile pic niya na naka-uniform pa ng dating agency niya sa Maynila. Yung ngiting-ngiti na parang walang problema sa buhay. Last post niya, 3 buwan na ang nakakalipas. Huling araw ko na dito sa Riyadh.
Salamat sa lahat ng naging kaibigan ko dito. Sa mga umutang sa akin at hindi nagbayad, babalik sa inyo yan. 7 beses. Blessed. 7 beses. 7 araw. Nanginginig na naman ang kamay ko habang nag-scroll down ako. Maraming comments noon. May nagjo-joke. Lorna, baka naman kulamin mo kami ha. May nag-emoticon lang na tawa. Pero may isang comment na hindi ko makalimutan mula sa account na Marisol Ye Ried. Ako yon. Hindi ko naaalala na nag-comment ako, pero nandoon. Congrats sa uwi mo, Lorna. Ingat. God bless. Under nito, reply ni Lorna. Salamat, Mayor. Baleto mo naman pag nanalo ako sa loto dito. Hehe. Hindi ko na maalala kung nagbigay ako ng balato o hindi. Pero noong mga panahong iyon, may raffle sa compound na nanalo si Lorna. Brand new iPhone 14 na Pro Max. Lahat kami nag-contribute ng 50 real. Ako ring. Tapos isang linggo pagkatapos noon, biglang nawala si Lorna. Walang paalam. Sabi ng agency, umuwi raw dahil may emergency sa pamilya niya sa Bicol. Pero hindi raw umuwi sa kanila. Walang dumating na katawan. Walang lamay. Wala talada. Tinawagan ko si 8 Mila, dating roommate ni Lorna sa compound. 8, totoo ba talaga na umuwi si Lorna? Sandali siyang tumahimik, tapos bumulong. Marisol, hindi umuwi si Lorna. May nakita kaming dugo sa banyo niya noong gabing nawala siya. Maraming dugo. Tapos may amoy sunog. Pero kinuha ng pulis, tinago. Sabi ng agency, huwag na raw mag-usisa kundi matatanggal din kami. Tapos may nagkwento sa akin na gumagamit raw si Lorna ng barang. May albularyo raw siya sa Bicol. Kaya siya palaging may pera kahit walang padala sa pamilya. Kaya siya laging nanalo sa raffle. Kaya siya hindi ordinary. Barang, tanong ko. Sabi ng iba, kapag may umutang sa kanya at hindi nagbayad, ginagamit niya ang larawan mo sa Facebook, kinukunan ng itim na kandila, tapos ginugawan ng voodoo doll. Tapos nagkakasakit ang tao. May isa raw na umuwi noon na biglang nagka-cancer. Namatay sa loob ng 7 araw. Napatingin ako sa plastic na naglalaman ng iPhone ko sa ilalim ng kabinet. Pero bakit ako? Wala naman akong utang sa kanya. Hindi lang utang ang dahilan, Marisol. Inggit din sabi ng iba. Nainggit daw si Lorna sa iyo kasi palagi kang may padala sa pamilya mo, palagi kang pinupuri ng amo mo, at may picture ka raw sa Facebook na maganda kasama ang anak mo. Sinabi niya raw noon sa iba. Bakit si Marisol palaging masaya? Ako naman, wala. Nanginig ako. Naalala ko ang picture na yon, kuha noong birthday ng anak ko, naka-make-up ako, ngiting-ngiti, caption ko, salamat Lord sa lahat ng blessings. Iyon pala ang ginamit niya. Tinawagan ko rin si nanay ko sa Pampanga. Nay, kilala niyo ba si Lorna na taga Bicol na din dito sa Ried? Anak, bakit? May nangyari to kasi. Nay, may alam po ba kayong albularyo na pwedeng tawadan? Kahit video call lang? Tumahimik si nanay. Tapos bumulong siya. Anak, meron. Si Mang Tonyo sa may Candaba. Siya ang pinakamakapangyarihan dito. Pero anak, kapag si Mang Tonyo na ang nagsabi na malubha ang kulam, ibig sabihin, malapit ka nang sumama kay Lorna. Nang oras na iyon, naramdaman ko ulit ang lamig sa likod ko. Parang may humihipo sa lig ko. At nang tiningnan ko ang salamin sa banyo ng amo, may babae nakatayo sa likod ko. Hindi nakita sa mata ko, pero nakita sa salamin. At ngumiti siya gamit ang ngiti ko. Kabanata 4, ang tawag kay Mang Tonyo. 9:09 ng gabi na ako nakauwi sa compound. Diretso ako sa kwarto, ni hindi na ako kumain. Kinuha ko ang lumang Nokia, binuksan ang data, at tinawagan ko si nanay ulit. Sa wakas, sumagot siya. Nay, nasaan po si Mang Tonyo? Kailangan ko na po siya makausap ngayon din. Anak, hinintay ka niya. Nasa bahay siya. May load na ako sa cellphone niya. Ia-add ko siya sa messenger mo. Huwag kang matakot. Sabi niya, kaya pero. Pagkatapos ng 5 minuto, may notification.
Mang Tonyo Albulario wants to send you a message. Pinindot ko agad. Video call agad ang ginawa niya. Lumitaw sa screen ang isang matandang lalaki, mga 70 anyos na, payat, mahabang puting buhok na nakatali, nakasandolang na puti at may kwintas na buto ng hayop. Sa likod niya, madilim, pero nakikita ko ang altar na puno ng kandila, mga bote ng langis, at isang itim na manika na may mga karayom. May tawa sa mesa, may tabako sa kamay niya. Marisol, tanong niya kaagad. Matigas ang boses, pero mabait. Opo, Mang Tonyo, tulungan niyo po ako. Ipakita mo sa akin ang mukha mo. Buong mukha. Iniharap ko ang kamera. Tiningnan niya ako ng matagal. Tapos biglang nanlaki ang mata niya. Diyos ko, grabe ang nakakapit sa'yo, anak. Hindi ordinary na kulam, yan. Digital barang yan. Ginamit niya ang larawan mo sa Facebook, sinunog sa harap ng itim na kandila, at ginamit ang dugo niya. Kaya siya namatay dahil ginamit niya ang sarili niyang buhay para maipasa ang sumpa sa'yo. Paano niyo po nalaman? Nakikita ko sa noo mo. May tatak na itim na krus. At sa lig mo, may 3 patak ng dugo na hindi mo nakikita. 7 araw ka na lang, Marisol. Kung hindi natin maputol sa 7 araw, apasok siya sa katawan mo at magiging ikaw si Lorna. Napaupo ako sa sahig. Umiyak ako ng malakas. Mang Tonyo, may anak pa po ako, 9 na taon pa lang. Alam ko, kaya kailangan nating magsimulang gayon. May 2 tayong paraan, pero parehong delikado. Ano po yon? Una, ang ritual ng tawas at orasyon. Gagawin ko dito. Kailangan mong magpadala ng larawan mong gayon. Buong katawan, nakatayo sa harap ng salamin. Tapos kailangan mong sunugin ang cellphone mo. Lahat ng data ay delete. Ang SIM putulin. Pero paano po ang pangalawang paraan? Sandali siyang tumahimik. Tapos may ngiti na parang may lihim. Ang pangalawa ay ang pagbubukas ng pintuan. Kung hindi natin maputol ang sumpa, pwede nating baliktaring. Papasukin natin si Lorna sa katawan mo, pero hindi siya ang mananalo. Ikaw ang mananalo. Gagamitin natin ang dugo mo para siya ang matrap sa cellphone habang buhay. Hindi ako nakapagsalita. Piliin mo, Marisol. Ngayong gabi pa lang, kailangan nating magsimula. Kasi kanina pa kita nakikita sa likod mo. Napatingin ako sa likod ko. Wala naman. Sa screen, anak. Sa screen ng cellphone mo. Nakatayo siya sa likod mo ngayon. Nakatingin sa akin. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong iniharap ang front camera sa salamin. At doon ko siya nakita. Si Lorna. Buong katawan. Nakatayo sa likod ko. Hawak ang itim na cellphone. Gumingiti. At sa screen ni Mang Tonyo, nakita ko rin siya. At biglang nagsalita si Mang Tonyo, hindi sa akin, kundi sa kanya. Lorna, hindi mo siya makukuha. Hindi ko hahayaan. At biglang sumigaw si Mang Tonyo ng orasyon na hindi ko maintindihan. Parang Latin, parang Bisaya, parang sinaunang wika. May hawak siyang itim na kandila at sinindihan. At sa screen ko, biglang sumigaw si Lorna. Parang nasasunog. At nawala siya sa salamin. Pero bago nawala, may binulong siya sa akin. Salamat, Marisol, binuksan mo na ang pintuan. At nang tiningnan ko ulit ang cellphone ko, may bagong video file na dumating. 1 minuto at 7 segundo ang haba. Titlo, buksan mo at matatapos na ang sumpa. Hindi ko alam kung ano ang pipiliin ko. Sunugin ang cellphone ko o buksan ang video. Pero sa oras na iyon, alam ko na. May parte sa akin na gustong-gusto nang malaman kung ano ang nasa loob ng video. At iyon ang pinakamalaking pagkakamali ko. Kabanata 5, ang 3 araw hanggang 7. Hindi ko na sinunod si Mang Tonyo. Hindi ko sinunog ang cellphone. Hindi ko rin binuksan agad ang video. Pero hindi ko rin ito matiis. Parang may humihila sa daliri ko tuwing titingnan ko ang notification. 1 oras 7 minuto. 7 minuto at 7 segundo. Hindi. 1 minuto at 7 segundo. Parang sinasabi na,
7 araw mo na lang, Marisol. Bilang na 3 araw. 3:00 na madaling araw. Nagising ako sa tunog ng tubig na tumutulo sa banyo. Pumunta ako. Walang tumutulo. Pero nakita ko sa salamin. May nakasulat sa fog ng salamin. 3 sa dugo. Hindi ko alam kung dugo ko o dugo niya. Kinuskos ko. Nawala. Pero pagbalik ko sa kama, may bagong text. Matuling ka magbilang, ha? 4 na lang. 4 na araw. Sa trabaho, habang naglalaba ako, biglang nawala ang signal ng bagong Nokia ko. Pero ang iPhone sa ilalim ng kabinet. Nag-ring kahit nakapatay. Kinuha ko. May nag-text. Pahiram ng katawan mo sandali. Pagkatapos noon, parang nawala ako sa sarili ko ng 5 minuto. Nang magising ako, nasa labas na ako ng bahay ng amo, nakatayo sa gitna ng kalsada, nakatitig sa araw. Hindi ko naaalala kung paano ako nakalabas. May pasa sa braso ko na hugis kamay. At sa gallery ng iPhone, may bagong litreto. Ako, nakatayo sa kalsada. Kuha mula sa likod. Oras, 11:50 AM. May caption, salamat sa paglalakad, Marisol. Masarap palang makalabas. 5 araw, tinawagan ulit ako ni Mang Tonyo. Galit na galit. Hindi mo sinunod. Binuksan mo ang pinto ng tuluyan. Ngayon, hindi na siya text lang. Nasa loob na siya ng katawan mo kapag natutulog ka. Paano ko po malalaman, Mang Tonyo? Kung nakikita mo ang sarili mo sa panaginip na gumagalaw ng mag-isa, siya na iyon. Noong gabing iyon, natulog ako. Anaginip ko, nakatayo ako sa harap ng salamin. Pero hindi ako ang gumalaw. Siya ang gumingiti. Siya ang humawak ng gunting. Siya ang nagsimulang maggupit ng buhok ko. At habang ginugupit niya, may binubulong siya. Matagal ko nang gusto, tung mukha mo. Nagising ako na basang-basa ng pawis. Tiningnan ko ang buhok ko. May kalahating bahagi na nakagupit. Hindi ko ginupit. Hindi ko naalala. 6 na araw. Hindi na ako pumasok sa trabaho. Nagkulong ako sa kwarto. Tinakpan ko ng tap lahat ng salamin. Tinakpan ko ng kumot ang lahat ng screen. Pero 11:00 ng gabi, biglang nag-on ang lahat ng ilaw sa compound. Tumunog ang lahat ng cellphone ng mga kasama ko. Lahat sila tumakbo sa labas. May nag-text sa akin mula sa number ko mismo. Pumunta ka sa rooftop. May gusto akong ipakita sa iyo. Hindi ko sinunod. Pero nang tiningnan ko ang bintana, nakita ko ang sarili ko sa rooftop. Nakatayo sa gilid. Nakatitig sa akin. Gumingiti. Hindi ako yon. Kasi ako nasa loob pa rin ng kwarto. 7 araw. 11:15 ng gabi. Huling oras. Nakaupo ako sa sahig. Yakap ang rosaryo. Umiyak. Biglang nag-ring ang iPhone. Tumatawag ang sarili kong number. Hindi ko sinagot. Tumawag ulit. Sa 3 ring, may humawak sa kamay ko. Malamig. Basa. Hindi ko makita kung sino. Pero narinig ko ang boses niya sa tenga ko. Gamit ang boses ko. Marisol, bakit mo ako pinatay? At doon ko naintindihan. Hindi ako ang biktima. Hindi ako ang hinintay ni Lorna. Ako ang pumatay sa kanya. Hindi ko sinasadya. 3 buwan na ang nakaraan. Nang awayin namin siya sa compound dahil sa utang. Nang itulak ko siya sa banyo. Nang mahulog siya at nabagok ang ulo. Nang sabihin naming lahat, itago nating, walang makakaalam. Ako ang unang humawak sa lig niya. Ako ang unang nagsabi, patayin nating. At ngayon, 7 araw na ang nakalipas. Oras na para magbayad. At habang nagsasalita siya gamit ang boses ko, nararamdaman ko na ang kamay niya sa lig ko. Hindi na siya text lang. Siya na ako. At ako siya na. 11:15 na ng gabi. 7 araw. 7 oras. 7 minuto. 7 segundo na lang. Nakaupo ako sa sahig. Basang-basa ng pawis at luha. Nakayakap sa rosaryo na parang iyon na lang ang natitirang buhay ko. Ang cellphone ko, ang iPhone na dapat ay sinunog ko na. Nakapatong sa harap ko. Nakasindi ang screen kahit hindi ko hinawakan.
Tumatawag pa rin ang number ko sa sarili ko. Hindi ko sinasagot. Pero sa ika-7 ring, parang may ibang humawak sa kamay ko. Malamig. Basa. Mabigat. Hindi ko makita ang kamay. Pero nararamdaman ko ang mga kuko niya sa pulso ko. At biglang nagsalita ang cellphone gamit ang boses ko. Eksaktong boses ko. Parang ako ang nagsasalita mula sa loob ng speaker. Marisol, bakit mo ako pinatay? Hindi ko na napigilan. Sumigaw ako. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Hindi ko gusto. Kami lahat natakot lang kami. Tumawa siya. Tumawa gamit ang tawa ko. Pero mas malalim. Mas malamig. Alam mo ba kung ano ang nararamdaman ko nang itulak mo ako sa tiles ng banyo? Nang maramdaman ko ang dugo ko na tumutulo sa ulo ko. Nang makita ko kayong lahat na nakatayo sa paligid ko, walang tumulong. Nang marinig ko kayong nagsabi, itago nating, walang makakaalam. Alam mo ba kung gaano ako nasaktan nang iwan niyo akong nakahandusay doon? Umiyak ako ng umiyak. Pasensya ka na, Lorna. Pasensya ka na. Gagawin ko ang lahat. Ipapadasal kita. Magpapalamay ako. Babayaran ko lahat ng utang mo. Tumigil ang tawa. Tumahimik. Tapos nagsalita siya ulit mas malapit na sa tenga ko. Huli na, Marisol. Hindi na ako ang nangangailangan ng katawan. Ikaw na. Biglang nawala ang ilaw sa buong compound. Kahit ang street light sa labas, namatay. Kahit ang emergency light, hindi gumana. Madilim na madilim. Pero ang screen ng cellphone, nagliwanag ng nagliwanag. At doon ko siya nakita. Sa screen, hindi na ako ang nasa harap ng kamera. Si Lorna, nakaupo sa sahig. Yakap ang rosaryo. Umiyak. At nakatingin sa akin. Tapos biglang lumiwanag ang salamin sa banyo ko. Dahan-dahan akong lumapit. At nang tignan ko ang reflection ko, hindi na ako ang nakita ko. Si Lorna ang nakatingin sa akin. Ngiting-ngiti. Buo na ang mukha niya. Maganda. Walang dugo. Walang galos. At nagsalita siya gamit ang labi ko, pero hindi ako ang gumalaw. Salamat, Marisol. Matagal ko nang gusto, tong katawan mo. Matagal ko nang gusto, tong buhay mo. Yung anak mo, yung asawa mo, yung trabaho mo, lahat. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makasigaw. Kasi ako na ang nasa loob ng cellphone ngayon. At si Lorna, siya na ang nasa labas. Naririnig ko pa rin ang boses ko mula sa speaker. Ang boses ko na ngayon ay sa kanya na. Alam mo ba kung ano ang unang gagawin ko, Marisol? Pupuntahan ko ang anak mo sa Pampanga. At sasabihin ko, mumina ako ngayon. At doon ko naintindihan ang tunay na sumpa. Hindi niya ako pinatay. Hindi niya ako ginawang multo. Ginawa niya akong nakakulong. Narinig ko ang tunog ng pinto na binubuksan niya. Narinig ko ang yapak ng paa ko, pero hindi ako ang lumalakad. At ang huli kong narinig bago tuluyang nawala ang signal. Ang boses niya. Ang boses ko. Marisol, salamat sa bagong simula. At sa iyo, 7 taon, 7 buwan, 7 araw, 7 oras. Hanggang sa susunod na may magbukas ng video ko. At ang screen namatay. At ako naging text na lang. Kung may nakatanggap sa inyo ng video na 1 oras 7 minuto ang haba, mula sa number na hindi nyo kilala, huwag niyong buksan. Kasi baka, ako na ang susunod na mag-text sa inyo. At sasabihin ko, alam ko kung saan ka nakatira. Itong araw na lang ang natitira sa iyo. Sound effect, 3 vibrate, tapos katahimikan.